Sa pagkakataong ito ay makakausap naman natin sa linya ng telepono si Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo. Magandang gabi po sir, si Patrick Desus po ito kasama si Clazel Pardilla ng PTV. Magandang gabi po, Troy. Magandang gabi, Grace, at saka sa ating mga manonood. Yes sir, Junie, ano-ano pong mga lugar ang binabantayan at binibigyan po ng tulong ng ating pong gobyerno sa tulong na rin po ng Office of Civil Defense? Sa ngayon, Patrick, no, ang tinitingnan pa din natin, no, na focus kumbaga ng ating mga pagresponde ay ito nga pong probinsya ng Catanduanes at saka mga areas po, no, sa Bicol region, ganun din yung doon sa ating mga areas po, no, Eastern Visayas at saka Bicol region, basically, no, itong dalawang rehiyon na ito dahil ito nga po yung kumbaga apektado noong Bagyong Ada. Sir Junie, sa ngayon po, gaano na po karami yung naapektuhan ng Bagyong Ada? Opo, no, as of this mga noon time, no, this afternoon, no, meron tayong tinitingnan na apektado na mahigit 7,000 families, no, na apektado mga kababayan natin dito dahil sa Bagyong Ada. Ang tinitingnan naman natin, pagdating naman doon sa mga nasa evacuation centers, ito naman ay yung iba't ibang areas pa din coming from these two regions na aking nabanggit. Sir, hindi po ba nahihirapan na magpadala po ng tulong sa Catanduanes, lalo na po sa mga liblib na bayan doon na sinalanta nga rin po ng Bagyong Ada? Patrick, no, dahil alam na natin na doon ang Tahak, no, ito ang pinakamalapit doon sa critical path kumbaga nung Bagyong Ada. So bago pa man nangyari, no, nakapag-preposition tayo doon sa mga areas, no, specifically dito sa probinsya ng Catanduanes, no. Pero syempre dahil nga doon sa mga pagbaha, no, na nangyari, no, some of these areas, no, tingnan natin, no, kung by tomorrow lahat sila ay kumbaga nahatira na ng mga kakailanganin nila, no. Pero rest assured po, no, na yung mga ating mga response agencies are once the weather permits, no, at kung kailangan abutin yung mga areas na yon ay kailangan pupuntahan na kagad. Sir Junie, ano-ano na pong tulong ang na-deploy ng OCD at paano po pinaghahandaan ang pagtama po ng bagyo kasabay pa ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon? Sa atin namang mga tulong, so far, no, yung mga food at saka mga non-food items natin na nakapreposisyon, no, sa iba't ibang lugar, no, kabilang na itong dalawang rehiyon na nabanggit natin, ay nandun naman po na ito, And then pagdating naman po doon sa mga response clusters, no, pagdating doon sa mga health cluster, no, pagdating sa mga medicines doon, ganun din yung mga debris clearing lalo na, no, dahil yun yung mauuna na para po linisin, no, at saka maayos yung mga daan at mga kalsada. Once the weather permits at saka yung flooding subsides, no, ay para nga marating itong mga areas na ito. So far tuloy-tuloy naman po, no, ang pag-coordinate at saka ready to deploy nitong ating mga response clusters ng mga resources natin. Sir Junie, nung nakaraan po, nasa 5,000 individual ang nasa evacuation center sa loob po ng 6-kilometer danger zone mula po sa Bulkang Mayon. Sa ngayon po ba ay nadagdagan na po ito dahil nga po mayroong bagyo at nandyan din po yung banta ng lahar? Tama, Patrick, no, may naka-preemptive evacuation na tayo dahil nga alert level 3 yung Bulkang Mayon, and then dahil nga doon sa itong mga pag-ulan, no, doon sa Bicol region ay nadagdagan po itong ating mga kababayan doon na nag-evacuate, in terms of sa region 5, no, meron tayong 7,000 na mga pamilya, no, na naapektado doon. At saka basically itong yung nabanggit ko unang ay karamihan nito ay mga nasa region 5. Opo. Na datos po. Opo, kasi sir, ito bagyo tapos meron pa hong pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Kumusta naman po yung kalusugan ng mga evacuees po? Tama, Glycel, no? This is one of the concerns, no, of our health cluster at saka ng ating camp coordination and camp management doon sa mga evacuation centers natin. So rest assured po, no, na ang ating mga miyembro, mga ahensya ng gobyerno at saka kasama po yung ating lokal na pamahalaan ay tinutugunan po, no, ang mga pangangailangan
pagdating sa kalusugan nitong ating mga kababayan, lalo na itong ating mga kababayang Bicolano, na yun nga ang tinitingnan kasi at pinaghandaan talaga ay yung sustainability of the evacuation centers. Since ang tinitingnan natin kapag mayon ay nung katulad nung nangyari before, no, ay halos umabot ng ilang buwan, no, na nandun sila sa loob ng evacuation center. So hindi lang yung health cluster, no, even some of the other clusters also ng ating response clusters like law and order, for the safety and the security also, no, and then syempre yung ating lokal na pamahalaan ay we closely coordinate with them. Sir Juni, mensahe nyo na lang po sa publiko dahil nga po sa Bagyong Ada at doon naman po sa Bicol Region ay meron din pong kinakaharap nga po na banta mula po sa nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Thank you, Patrick. No, sa ating mga kababayan, syempre, no, rest assured po no, yung ating mga ahensya ng gobyerno that are involved sa pagresponde, no, dahil ang utos na nga rin po ng ating Pangulo ay yung maagap, no, at saka maayos na pagresponde sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang Office of Civil Defense naman po sa pangunguna ng aming Undersecretary Harold Cabreros ay tuloy-tuloy naman din po, no, na we are closely coordinating sa pangangailangan ng ating mga kababayan doon at saka kung anong mga ahensya ang dapat po na kumbaga kasama natin, no, sa pagtulong at sa pag-responding ito. Yung paghahanda po, no, again, no, hindi lang po during kapag ganito. So ang lagi natin paalala, no, tuloy-tuloy yung paghahanda, no, kasama yun lagi sa paghahanda natin para mas ligtas po tayo sa anumang sakuna na maaari nating harapin. Maraming salamat po, Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense.